Pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa isang napakahalagang kahulugan ng buhay pananampalataya sa pagsilang ni Juan Bautista sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Napakalaga ng buhay na tayo'y pinapahayagan ng Diyos kung paano magiging palatuntunan nito habang buhay at kung paano siya nananahan sa ating piling tulad ngayon sa ating pagdiriwan ba na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalagin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagalob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayon ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan.
na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanubalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata dooy iyong napapansin. Lumaki ako roon sa iyong di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaki na kalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Hindi siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol
na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganitong pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw nang magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni San Juan Bautista, ang kanyang kapanganakan. Ngayon ipinagdiriwang ito ng buong mundo at ito mga paksa ng pagdiriwang ng banal na misa. Ito ang layunin ng pagdiriwang ng banal na misa upang itanghal ang halaga at kahulugan na naging buhay ni San Juan sa ating buhay pananampalataya, sa ating inang simbahan at sa patuloy na pagpapakilala ni Juan Bautista upang siya ay manguna, upang ipakilala si Kristo sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pagbibinyag na pinangunahan ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag, paliwanag, pangangaral sa mga tao. Magsisi kayo talikdan ang inyong makasalanan at maging bahagi kayo ng buhay pagpapala ng Diyos. Kaya ang bautismo sa larangan ng pagsisisi sa mga pagkakasala ay ginawa ni Juan Bautista noong siya'y nasa ilang at siya humigit kumulang sa 30 taong gulang sapagkat ang mga bagay na kanyang ipinaliwanag, ipinahayag ay upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dakila ang taong ito na nagbuwis ng buhay sapagkat pinapugutan siya ng ulo ni Haring Herodes. Talagang hindi malilimutan ng simbahan ang ganitong mga pangyayari sa dakilang tao upang sabihin, itong si Juan, he should have been born. Itong taong dakila na ito, tinan natin ang kanyang kapanganakan. At ito nga, nabasa natin ngayon sa ganitong mga paliwanag at pahayag. Tunay ang dakila si Juan Bautista. Ano ang masasabi natin nung siya ay ipinanganak? Kaya binigyan daan ni San Lucas ang mga paliwanag na ito na ating binasa upang sabihin, tunay ang batang ito ay dakila siya Juan Bautista. Dinakila siya ng tao sapagkat ang buhay niya ay naging makadiyos. Sapagkat ang taong ito'y dakila, marapat lamang na usisain natin, tingnan natin, tunghayan natin ang kanyang simulain sa kanyang kapanganakan. Ito tayo ngayon at ating babanghayin ang mga pahayag sa mabuting balita upang sa gayon ay matuto tayong may kahulugan at kahalagahan pa rin ang ganitong mga pangyayaring binabalikan ng simbahan sa ating pangkasalukuyang buhay. Una, pagsilang na isang sanggol ay may kagalakan sa magulang, sa mga kapatid, kamag-anak, kasambahay, na talagang may kagalakan sapagkat
ang batang ito na nanggaling sa Diyos, binigyan ng Espiritu ng Diyos, na ang batang ito sa pagkalinga ng mga magulang lalaki na tunay na nagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, kahali-hali naman din. Ibig sabihin, bawat batang sinisilang ay may ganitong pahayag. Ano ang magiging daan ng batang ito sa pagdating ng panahon? Hari nawa, siya'y maging tunay na mahalagang buhay na pagpapala ng Diyos, kagiliw-giliw, kahali-halina sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Noon, nung ang isinilang si Juan Bautista, ay nagsaya ang mga kapitbahay, mga kamag-anak ni Elizabeth at ni Zacarias, sapagkat sa wakas dumating na ang buhay na pinagkaloob ng Diyos. Nagkaroon ng saysay ang sinapupunan ng isang ina, sapagkat kapag ikaw ay may asawa at wala kang anak, sayang ang iyong tiyan, sayang ang iyong sinapupunan, at hindi man lamang nagsilang ng sanggol. Pero sa bali-balitang ito, sa kabila ng kanilang katandaan, masaya ang mga tao sapagkat sa wakas ang sinapupunan ng ina, ang sapupunan ni Elizabeth ay nagkaroon ng bunga, at ito ay ang batang si Juan Bautista. So bawat pagsilang ay may kasiyahan, ang bawat pagsilang ay may kagalakan, ang bawat pagsilang ang nagpapahalaga. Ano kaya ang magiging magandang kinabukasan ng batang ito simula ngayon na siya'y tunay na pinagpapala ng Diyos? Hanggang ngayon, yan ang ating paniniwala eh. Kaya ang bawat sinisilang may kagalakan sa mga tao, sa paligid nito, sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga kamag-anakan, kasambahay, upang sabihin, may may pagkalinga ang Diyos na binigyan buhay ang batang ito, may halaga ang kahulugan ng buhay na pinagpapala hanggang sa paglaki ng batang ito, sapagkat dakila siya sa pagdating ng panahon. Kailangan na bigyan natin ng halaga at daan ang mga bagay na ito upang patunayang mabuti ang Diyos, ang kanyang pagpapala sa lahat ng isinisilang sa daigdig na ito. Kaya, kagalakang may kaugnayan sa Diyos sa pagpapalang hinihiling natin na sa paglaki ng batang ito, lalo siyang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hari nawa. At ito'y palagi nating pinapahayag, pinapanalangin. Ikalawa, sapagkat nakabatay sa isang kultura, sa isang uri ng buhay, pamamaraan ko para maisalang-alang ang buhay, pagkalipas na 8 araw ay tinuli ang bata, sapagkat ang kultura ng mga Hudyo ay ganito, sa pagtutuli ay mayroong pangalang ibibigay sa bata. Kaya, ibig na malaman ng kanyang mga kasambahay na kikigalak sa pagsilang ni Elizabeth upang sabihin, ano magiging pangalan nito? Pero ang kanilang mga kinagawian, sapagkat ko ito man galing sa ama ng tahanan, galing man sa may pangalan sa kanilang mga ninunod, sa mga lola o sino man, pero iba ang sinabi ni Zacarias na siya'y sumulat sa isang papel at sasabihin niyang Juan ang kanyang pangalan. At nakapagsalita na si Zacarias, nawala na kanyang pagkautal, nawala na kanyang pagkapipi, sapagkat nung siya'y sumulat, Juan ang kanyang pangalan. Ang kagalakan ay dumating din kay Zacarias at siya ay bumalik ang kanyang mga salita. Siya ay hindi napipi, kundi nakapagsalita siya at doon siya higit na magpuri sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ano kaugnayan ng buhay ng pangalan ng batang ito sa iba yung kagalakan upang itangi ito sa buhay? Ang napakahalaga dito, pinapahalaga ng Diyos ang ating pangalan upang may respeto, may itinatangi sa pagdating ng panahon, habang panahon na dadalhin mo ang pangalang ito. Bakit? Sapagkat ang pangalang ito ay nanggaling sa Diyos, na hinimay ng tao, ng mga magulang, pero galing sa Diyos ang ating mga pangalan na binigyan daan ng ating mga magulang.
through the inspiration of our parents, the name of the child given by God is now a credible way of speaking. Ito ang aking pangalan. Iyan ang kanyang pangalan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos. Kaya hindi natin maiaalis ang mga bagay na umikilala sa Diyos sa pagbibigay ng pangalan sa bawat isinisilang sa daigdig na ito. Upang sabihin, o nga't pangalang galing sa Diyos, ang pagkatao niya ay galing sa Diyos, ang buhay ay pagkagaling sa Diyos, inuugnay natin ang ating ugnayan sa isa't isa upang tayo'y lahat na nanggagaling sa Diyos. We participate into the salvific mission of Jesus Christ upang tayo maging bahagi ng kaligtasan ng ating kapwa hanggang sa wakas ng ating buhay. Kaya mahalaga ang pangalan. Pangalan na kaugnay sa ating pagkatao, sa dangal ng ating pagkatao upang may misyon tayong ganapin sa isa sa larangan ng ating paglilingkod sapagkat tulad ni Kristo, ang kanyang paglilingkuran ay hindi naialis, kundi lalo pang naging bahagi sa buong kabuuan ng tunay na kaligtasang handog ng Diyos sa ating buhay. Kaya itong pangalang binigay kay Juan Bautista, kanyang pangalan, nakigalak ang buong sambayanan. Hanggang ngayon, may kagalakan pa rin. How happy is the family when baptism is done in the church and the sacrament instituted by our Lord Jesus Christ sa dangal ng taong inuugnay sa pangalan at sa magandang buhay na inilalaan ng Diyos sa taong ito, tunay na pagpapalang nanggagaling sa poong may kapal. Tuloy-tuloy ang ating mabuting balita. Pagkatapos sa ipangalang Juan ang kanyang pangalan, maraming katanungan. Ano kaya ang mangyayari sa batang ito sa pagdating ng panahon? Kaya ang kasagutan at itong kadakilaang ginawa ni Juan Bautista sa kanyang mga pahayag sa mga tao na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang ibahagi nila sa kanilang buhay ang Diyos at pagpapala ng Diyos. Babalik uli sa kanyang kapanganakan. Ang sagot sa kapanganakan, ano kayo mangyayari sa bata sa pagdating ng panahon? Ang sagot ay ang mga pahayag ni Juan Bautista sa kanyang mga pangaral, sa kanyang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya may ugnayan yan. Mula nung makilala si Juan Bautista ng sangkalupaan, itinangin nila ang kanyang kapanganakang may kaugnayan dito. Tulad natin, meron tayong kaugnayan, palagi nating pinapahayag, palagi nating binabalik sa ating puso't isipan. The meaningful of our birth should be related to the state of life that we are doing. Ang ating kapanganakang tunay tayo nang galing sa Diyos, naway maging makahulugan hanggang sa pagdating ng panahon, hanggang sa katandaan, hanggang sa ating kamatayan, at hanggang pagpapala ng Diyos ay nagiging tunay na bahagi sa ating buhay. Paalala, kahit tayo natitipon sa banal na misa, hindi basta na lamang isang historical event that really happened in the birth of John the Baptist, but it becomes more meaningful for all of us as we reflect on the meaningful birth of John the Baptist and the life to come, what his life made it so na talagang tayo'y pinagpapala ng Diyos sa habang buhay. Ano pat, pagdating din ng panahon sa kabilang buhay, tunay na pagpapala pa rin ang makakamit natin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos na sa bawat pagsilang may kagalakan, sa bawat takbo ng buhay, lubos sa kaligayahang may kaugnayan sa pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina't pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing,
na naog sa kararoonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng ating ding kapanganakang nanggaling sa Diyos. Pinagtitibay natin hanggang sa makamit natin ang buhay na walang hanggan. Narito pa rin ang Diyos, nakapiling natin na itumutungay sa mga biyayang pagkakalob niya para sa tanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katurungan at akayin ang kanilang mamayanan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating kung saan tayo inakay ng ating pananampalataya tungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakadinggin mo ang aming panalangin, lalo namin pinapahalaga ang halaga at dangal ng buhay mula pa sa aming pagsilang upang iyong kalingain at upang umantong kami sa magandang buhay sa pagpapala na hiniling namin sa mga naming kinabukasan. Tunay na pagpapala sa buhay na walang hanggan ang makakamit namin sa pagdali sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Dinggin mo po ang lahat na aming pagsusumamo, Ama, sa mamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayon nidiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating na't narito na nga
si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat na isinilang siya iyong itinangi at sa ligaya ay marami siyang naging sanhi bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang nagpahayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap ng pagpapabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, San Juan Bautista at lahat ng mga banal, upang lalo nating maipahayag ang kadakilaan ng Diyos Ama at mamuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dakila ka, O Diyos, na siyang nananahan sa amin upang kami pangalagaan, ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo, mabigay na kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po Isibigyo. sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero, ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating ang nagumanap ng aming panibagong pagsilang, si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa patuloy na pagdakila sa Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanadang sakramento sa altar sa ating pagsamba panin at sa ating panalangin, sa ating banal na pagtatanod, at sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Misericordis nostri, Elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sic et terminum, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating na tayo nanghihinaan sa pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang
ang manatatakot at nalulumbay at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa mamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manhan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut loque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestet isti ei. Omni delectamentum mensia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin na dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kanis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-tinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.